Naniniwala ba kayo dito kay Mike Defensor mga tol? Ayon kasi sa kanya, wala daw pong kakaso-kaso. Ito pong si NBI Director Matibag laban sa kanya at puro kabubuhan at katangahan lamang daw po ang pinagagagawa ni Matibag. Puro ad hominem na lang ito pong sinasabi ni Mike Defensor, ano mga tol? Kasi kung sinasabi niyang walang kaso, tingnan natin. Mukhang aabot po iyan sa korte dahil yung mga ipinakita pong ebidensya nito pong si Matibag sa media ay mukhang sapat para po paniwalaan ng prosecution na meron pong probable cause with certainty of conviction. Pero bago natin puntahan yan, dahil nga po sinasabi lamang nitong si Mike Defensor na ito po yung panggigipit, meron po siyang bagong post sa kanyang Facebook page. Lalahok daw po siya sa linggo, no? June 28. Sabi niya po, I will be joining together with some friends and allies in solidarity with the White Ribbon Movement. As a Filipino, I will participate in its call for accountability, the fight against corruption, and good governance toward a better future for our nation. Parang kapani-paniwala ay siya mismo naharap sa kontrobersiya. Parang ang hirap naman paniwalaan yan, ano? Sabi niya pa, I understand that people from different backgrounds and political persuasions will be joining this march. I respect those differences. So as long as we are united by the common principle of fighting corruption and promoting honest, accountable governance. I also support the movement call for meaningful electoral reform and measures against political dynasties. Reforms that our country needs as we move forward. Napakaganda nitong mga sinasabi ni Mike Defensor pero parang ang hirap paniwalaan mga tol eh. Anyway, ipapatagalog ko kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat. Ano? Translate in Tagalog. Yan. Babasahin ko pong muli sa inyo yung pambubola nitong si Mike Defensor. Sabi niya, sa darating na linggo, June 28, 2026, makikilahok ako kasama ang ilang kaibigan at mga katuwang bilang pakikiisa sa White Ribbon Movement. Bilang isang Pilipino, susuportahan ko ang panawagan nito para sa pananagutan ng mga nasa pamahalaan, paglaban sa katiwalian, at pagtataguyod ng mabuting pamamahala tungo sa mas magandang kinabukasan ng ating bansa. Ang sarap pakinggan, ano? Parang totoo talaga. Nauunawaan kong ang mga lalahok sa marcha ay magmumula sa iba't ibang pinagmulan at may magkakaibang paniniwala sa politika. Iginagalang ko ang mga pagkakaibang ito basta't nagkakaisa tayo sa iisang layunin, ang labanan ang katiwalian at isulong ang tapat, responsable at may pananagutang pamamahala. Sinusuportahan ko rin ang panawagan ng kilusan para sa makabuluhang reforma sa sistema ng halalan at mga hakbang laban sa dinastiyang politikal. Mga reformang kailangan ng ating bansa habang tayo ay sumusulong. Wow, parang totoo talaga. Pero itong White Ribbon Movement na to against corruption mga tol, ito yata ay pangungunahan ng mga dilaw, ano? Hindi ko alam kung grupo talaga ni Mike Defensor itong mangunguna dito eh. Pero kung dilaw ang mangunguna dito o kakamping, baka mabato siya rito. Baka mabato siya rito pagka dilaw at kakamping kang mga nandyan at lalahok siya dyan. Anyway, malalaman natin yan sa Sunday. Ang aking paglahok sa pagtitipong ito ay hindi bilang kinatawa ng anumang organisasyong pampolitika o partido, kundi bilang isang Pilipinong naniniwalang mas nararapat ang ating bansa sa mas mabuting pamamahala. Nagpapahayag din ako ng aking pasasalamat sa ating mga lider ng simbahan sa pangunguna sa pagbubuklod ng mga Pilipino sa pamamagitan ng White Ribbon Movement. Dilaw nga ito mga tol, no? Yung mga kulay dilaw na pare, kulay pink na pare, at iba pang mga civic groups. Magiging katanggap-tanggap kaya sa kanila? Itong si Mike Defensor, malalaman natin yan. Ituloy ko pa, ito pa yung huli niyang sinabi. Ang pagtitipong ito ng pagkakaisa ay isang positibong hakbang upang maisulong ang dialogo, pag-unawa at pagtutulungan ng mga Pilipino. Sa gabay ng ating mga lider ng simbahan at sa ating iisang hangarin para sa ikabubuti ng bayan, naway patuloy tayong magkaisa at magtulungan para sa mas maunlad na kinabukasan ng ating bansa.
Naway gabayan tayong lahat ng Panginoon. Wow, nagiging makadiyos na yung sinasabing human trafficker. Naku po, sabi kasi ng NBI, human trafficker daw siya no? At saka yung kanyang pamilya dahil yun po yung alegasyon Qualified human trafficking ang akusasyon sa kanilang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at dito kay Mike Defensor. Pero ngayon, nagiging makadiyos. Ang tanong, ano kaya ang magiging pagtanggap ng mga dilaw at pink, no? Dito po sa napipintong pagsama ni Mike Defensor sa kanila. Ang pagkakaalam ko, isa si Mike Defensor sa binabatikos ng mga ito. 'Di ba? Lalong-lalo na yung hindi makatwirang donasyon na ibinigay niya kay Rodante Marcoleta at hindi kagad idineklara sa harapan ng publiko. But anyway, ito pong si Mike Defensor, ad hominem na talaga ang ibinabanat kay Director Melvin Matibag. No? In fact, ito yung mga bahagi ng kanyang mga sinasabi sa balita po ng Abante Radio. Sabi ni Mike Defensor noong June 24, bakit naman naging problema ng NBI ang building plan? Daming nakawan building plan problema nila. May nakita rin palang basura ang MMDA doon. Paki-report na rin niya kamo. Tapos, ito pa. Kanina, no, sa isang ambush interview, anong problema doon? Sabi niya, former Congressman Mike Defensor, ayon sa Billionaire News Channel News, denied all the allegations or accusations of NBI Director Melvin Matibag, saying he doesn't understand how the Bureau is trying to link him with the alleged trafficking incident and establishment alteration. Hindi ko alam yung sinasabi niya. Sila yung nanghuli doon. Kung ano man yung sinasabi niya, di i-file niya yung kaso. Ano bang araw ngayon? Di ba Biyernes? Parang walang balita na nag-file ng kaso ang NBI But anyway, ito po yung sinasabi ni Mike Defensor. Pakinggan po natin. Hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Pati yung engineering plan, hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Pasensya na kayo, mahina ang audio. Isang fire exit. Kaya ka makakita ng fire exit na nasa harapan ng building. Kaya katawa-tawa yung mga ginagawa niya. I-file niya yung kaso at harapin namin yan. Yung ownership na sinasabi niya, anong ibig sabihin nun? Wala na ibig sabihin nun. Kasi sir, ni Director na yung accident, malaki din po yung share niya doon sa case file. Anong punto niya doon? Punto lagi niya daw po yung buong kapitid. Anong punto niya doon? So pagka may isang kumpanya may nag-ari ng isang kumpanya, anong punto niya doon? Ano yung point? Hindi ko maintindihan. Alam mo, yung pagkatanga niya, huwag niyang ibalik sa atin. Hanggang ad hominem na binabanat ni Mike Defensor. Pero mamaya, syempre, yung kanyang abogado na si Ferdinand Topacio na-interview ni na Corina Sanchez sa kanilang programa. At sinasabi na target lang si Mike Defensor. No? Kasi sabi, maingay daw po ito laban sa administrasyon kaya tina-target. Pero hindi po ako naniniwala doon No? Dahil unang-una, wala naman siyang kakaharaping problemang legal na yan kung in the first place yung kanyang premises ay wala pong nangyayaring trafficking in person. No? Ine-establish ngayon ng NBI sa pamamagitan ng mga ebidensya na sila ay mayroong kinalaman. Hindi lamang sila basta-basta nagpapaupa. Ipinakita na nga ng NBI yan kahapon sa kanilang naging press conference kung paano pinatunayan po nila sa pamamagitan ng mga ebidensya na yon na talagang merong alam itong pamilya Defensor doon sa mga nangyayaring pagtatraffic sa mga kababaihan na nagtatrabaho doon sa kanilang di umano pag-aaring KTV at hotel. Sige, pakinggan po natin patuloy ang ad hominem dito, banat nitong si Mike Defensor. Anong point? Sige, kayo, media, anong point doon? Anong point yung Pax Libera at saka pagmamayari? Hindi ko naiintindihan. Yan, sabi din na may ano kayo, opisina din po. Anong point admit po yung mga anong point niya doon? Kung ang opisina ng ASEC, nilipat sa second floor, lumipat dito sa anong point niya doon? Kumaintindihan Bali mo ownership mo na. Yung akusasyon, Mike Defensor, hindi pwedeng ang depensa mo ay anong point niya doon. Tandaan niyo yan mga tol Pag ito umabot sa prosecutor's level pa lamang,
'di ba? Preliminary investigation, pagsusumitihin ng counter affidavit itong si Mike Defensor. At hindi niya pwedeng ilagay doon bilang depensa. Anong point niya doon? Dapat maglatag ka dyan ng mga ebidensya mo din na kontra sa mga ebidensyang inilalatag ng NBI katulad ng shares ninyo na napakalaki, katulad ng sinasabi nila na alteration sa loob ng building mismo na sinasabi mong hindi totoo. Madali lang naman sa parte ni Mike Defensor kung tutuusin yan mga tol eh. Dahil kung hindi totoo na may mga alteration sa building o yung pagkakabuo po sa loob ng mga istruktura doon, eh mai-establish niya kagad yan sa pamamagitan ng mga video. Pero sinabi nga ni Mike ni Director Melvin Matibag eh, nakita mismo ng kasama nilang mga media personnel, particular si John Consulta kasi nabidyohan yun eh, na talagang yung mga istruktura sa loob nagkaroon ng pagbabago para mas maging madali sa mga kliyente ang pagpasok at paglabas, kasama na rin yung pagpasok at pagbibigay ng pagpasok sa trabaho ng mga kababaihan at pagbibigay nila ng serbisyong sexual sa kanilang mga kliyente. Aabangan natin lahat yan kapag umabot yan sa prosecution. Pero so far, may rin po yung idinidiin o dinideny nito pong si Mike Defensor. Point na doon. Sir, comments na lang po tungkol dun sa drug-related activities daw po, allegedly dun sa loob ng establishment. Ang hina ng audio. Hindi ko naman sinasabi niya. Sila yung nanghuli doon, di ba? Kung ano man yung, kung ano sinasabi niya nahuli niya, i-file niya yung kaso. Hindi ko maintindihan. Ano yung point niya sa engineering? O paglipat ng kwarto, di ba, parang hindi tayo mahirapan na, itong building na to, yung opisina, inilipat, di ba? Nagkaroon ng binago. Anong point doon? Kailangan Anong ng building point permit, doon? syempre, para pagtayin itong building na to. Ngayon, pangalawa, assuming for example natin, yung isang establishment yan, pinili ng isang korporasyon, o may bumili, ano na ngayon ang naging, ano ngayon ang pinupunto niya? Sir, pag pinail na po ang Kaso lang, wala pang naipile yata ngayong araw na ito, mga tol. Hinahanap ko sa balita bilang pagsubaybay at paghahatid sa inyo ng reaksyon tungkol dyan. Wala pa tayong nakalap na balita na nagsampa na ng reklamong qualified human traffic ang NBI sa Department of Justice ngayong araw po na ito, Biyernes na eh. No, sabi nila baka by Friday. Pero anong oras na? Alas 3:25 ano? Wala pa rin. Kaya tingnan natin kung yan ba ay pambablap lamang din ni Director Melvin Matibag o baka by Lunes naman maituloy na po yung pagsasampa ng kaso. At kaugnay nga po nito, pakinggan po natin ang naging interview sa kanya ni Connie Season kanina sa Balitang Hali. Okay, mapunta naman po tayo dun sa isasampang reklamo ng NBI laban po kay dating Congressman Mike Defensor. Pinabubulaanan po niya yan at gawa-gawa lang daw laban sa mga nagsasalita kaugnay sa korupsyon at flood control scandal. Reaction niyo po dyan? Well, doon una, lahat naman po ng akusado ay considered inosente hanggang hindi po napapatunayan sa korte. Ang sinasabi lamang po ng NBI dito, matapos po ang 2 buwan namin pagsusuri at pag-aaral, ay malinaw at lumalabas po na si Mike Defensor ay kasama po dito po sa dapat panagot sa kaso ng human trafficking. Yan po sa kanilang establishmento na itinatagano po. Mga dokumento po ito na galing sa mga ahensya ng ating gobyerno, katulad ng SEC, katulad po ng local government ng Pasig, at yung pong mga testimonya po ng mga taong ating pong inimbestigahan ukol dito po sa testimonya. Ngayon, sinasabi po niya gawa-gawa, meron naman po siyang pagkakataon sa piskalya at sa korte na sagutin po ang reklamong ito. Supposed to be today po ang anunsyo ninyo na sasampahan niyo po ng kaso si dating Congressman Defensor. Ano ho ang update natin dyan? Mamaya po siguro mga afternoon, no? Around 2 o'clock. Baka po matapos na po kasi medyo makapal po ito, 38 pages at ilang kopya po ang kailangan natin i-produce. Baka matapos, baka by 5 p.m. today. Naisampa na yan. Pero kung hindi naman, malamang sa Monday na po yan maisasampa. Okay. Pero today po, ngayong hapon may papay na po yan. Yan naman pala. Meron naman po ba tayong update? Pero wala pa, wala pa tayong nakukuhang balita na na-file na ng NBI yung reklamo as of 3:27 in the afternoon. Date doon sa kaso na inaman sa 18 nagpakilalang dating tauhan po ni Zaldico?
Marami na pong kasong pumasok dyan. Sunod-sunod na po yung pinasok na kaso. Doon po sa ipinal sa amin na cyber libel ni Father Flavi tsaka po ni Congresswoman De Lima, natapos na po namin na investigasyon. For filing na po yun, antay na lang po namin kung kailan po sila makakapunta sa pagfile sa piskalya para sumpaan po yung aming pong affidavit of complaint po. Ihingi na rin po kami ng update sa paghahanap naman ninyo kay Senator Bato de la Rosa. Nasa Pilipinas pa ba siya o wala na? Meron pong malakas na indikasyon na nandito pa po sa Pilipinas at meron po mga impormasyon kaming sinusundan. Lagi ko po Sige, pag-usapan natin sa ibang pagkakataon yan, ano? Talo na tayo dito kay Ferdinand Topacio, no? At mabubuisit na naman kayo. Kasi ang maririnig ninyo si Attorney Topacio eh. Pero pasensya na kayo mga tol, kailangan natin gawin ng mga bagay-bagay para sa ikakapanatag na rin ng ating kaisipan, ano? Mahirap kasing kung ano-ano yung pinagsasasabi ng mga ito tapos hindi sasagutin sa harapan ng publiko. Although sinasagot naman yan ng mga concerned agency, ang mahirap kasi marami sa ating mga kababayang Pilipino na kapag sinabi ng mga ito at ng iba pang mga Duterte supporters, pinaniniwalaan kagad nila baka naman biglang may maligaw dito na nasa gitna lamang, tapos mapapakinggan sa isang banda yung mga sinasabi ni na Mike Defensor, sama na natin si Alan Peter Cayetano at ngayon itong si Attorney Ferdinand Topacio. At agad maniwala sila kasi walang nagpapaliwanag kung ano ba talaga yung sitwasyon, no? Although ito ay claims na dapat patunayan pa rin sa korte, pero tayo naman ay nakabase sa mga balita, katulad ng mga ipinapakitang ebidensya nitong si Director Matibag at ng NBI, kaya mas naniniwala po ako sa kanila na meron talagang problemang kakaharaping legal itong si Mike Defensor. At syempre, bilang pagtatanggol kay Mike Defensor, nandirito ngayon itong si Attorney Ferdinand Topacio. Yan nga kagad ang unang tanong sa kanya ni Corina Sanchez. Pakinggan po natin ang interview na ito. Sinampa ng NBI, qualified human trafficking. That's serious. Yes, very serious. Pero kami po ay hindi na kami nasusurpresa sapagkat alam naman po nating lahat na ang NBI na premier investigative institution ng ating pamahalaan ay na-weaponize na. Naku po. Umpisa nung maging direktor nito, si Ginoong Matibag. Alam niyo mga tol, yung mga ganyang pananalita ay maliwanag na po na panggagaslight lang yan, no? At isang akusasyon na ang hirap po kung tayo'y nag-iisip paniwalaan. Unang-una, kung ang NBI ay ginagamit bilang weapon ng kasalukuyang gobyerno, hindi naman siguro tanga ang mga ahente niyan para hindi makita. Uy, wala namang mga ebidensya laban kay Mike Defensor. Bakit natin sasampahan ng kaso? Hindi po ganun ang sitwasyon eh. Ang mismo ang kumakalap ng mga ebidensya, hindi naman si Melvin Matibag. Di ba mga tol? Hindi naman si Director Matibag ang nagngangalap ng ebidensya eh. Sa kanya lang ipinepresenta ng mga ahente ng NBI ang mga ebidensya at siya bilang pinuno nito ang nagre-relay sa public. Sino ang kumakalap ng mga ebidensya? Yung sinasabi ngayon nitong si Attorney Ferdinand Topacio na mga magagaling na NBI agents. 'Di ba? Parang ang linaw na panlilin lang. Pupurihin mo ang NBI, tatawagin mong Nobel Premier Institution, Investigative Agency, tapos sasabihin mo na yan ay wine-weaponize. Dapat direkta mo nang sabihan yung mga agents na kumukuha ng ebidensya, nakakakalap. Ang pangre-raid dyan po sa Chicago KTV at Blue Hotel na di umano'y pag-aari nitong si Mike Defensor ay produkto ng law enforcement action, hindi direkta ni Director Melvin Matibag kung hindi ng mga ahente ng NBI. Kung sinasabi nila na yan ay gawa-gawa lamang at pagwe-weaponize ng administrasyon, di ibig sabihin nagpapagamit itong mga agents na ito. Anong mararamdaman kaya ng mga NBI agents na yan kung ganon, direkta nilang aakusahan sila? Kasi dapat ganon na ang sinasabi nila. Total, inaakusahan nila si Director Melvin Matibag na pagwe-weaponize, hindi naman si Matibag ang nangalap ng ebidensya, isama na nila sa pag-aakusa
yung mga agents, bakit iniiwas nila at pinupunta lang nila kay Director Matibag? Kasi ang katotohanan mga tol, sila yung namumulitika dito. Pinalalabas nila na yung lehitimong law enforcement action ng NBI ay politika lamang. Pero hindi po yun totoo. Sapagkat nakikita naman natin kung paano inilalatag ng NBI yung mga ebidensya. At ang mga ebidensya na yan, ang magpapatunay kung talagang may kasalanan o wala itong si Mike Defensor. Pero syempre, nauunawaan naman natin itong mga sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio dahil ito po ay binabayaran bilang abogado. Kaya kung ano man ang sasabihin niya, dapat pabor para sa kanyang kliyente. At kita nyo naman ang ginagawa ng ating pamahalaan, puro kanila ng mga puppets ang nasa mga key government positions, ombudsman, tao nila, NBI, tao nila, of course yung DOJ, alam naman nating placeholder yon, si Secretary Vida. So, unang-una nakakatawa because of the nature of the charges, pero nakakaalarma din sapagkat alam natin na ginagamit itong NBI and other government agencies para iharas at gipitin ang mga kritiko ng ating pamahalaan. Kasi nga si former Secretary Defensor has been very vocal against the administration and he Alam nyo mga tol, walang katotohanan ito no? Tingnan na lang natin mismo yung actual na sitwasyon. Si Mike Defensor, napaka-vocal nito bilang critics ng administrasyon, tama. Sino ang very vocal na kritiko ng administrasyon din? Si Glenn Chong. Si Glenn Chong ba may kinakaharap na kaso? Di ba wala? Pansinin ninyo, napakaingay din ni Glenn Chong nitong mga nakalipas na taon at buwan. Lintik kong bumanat po iyan kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa. Pero may kinakaharap bang ganitong kaso si Glenn Chong? Di ba wala? Kasi hindi ginawa ni Glenn Chong yung ganitong sitwasyon. Yun ang pinagkaiba. Kaya wag nilang sabihin na pagka kritiko ng kasalukuyang gobyerno, wine-weaponize ang mga ahensya ng gobyerno para kasuhan kung sino man yung kritiko na yon. Uulitin natin, isang magandang halimbawa, si Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, napakaingay niyan, lintik kung bumanat sa administrasyong ito kung ano-ano ang mga pinagsasasabi, pero wala pong kaso. Kasi hanggang doon lang siya, hanggang doon sa pagsasalita. Wala siyang ibang ginawa katulad ng inaakusa ngayon dito kay Mike Defensor at iba pang mga kritiko. Ang dami-daming mga kritiko ng gobyerno ngayon. Hindi naman lahat sila kinasuhan. Hindi ko lang maisa-isa, no? Dahil hindi ko tanda ang mga pangalan. Pero yung mga natatandaan kong pangalan na laging lumalabas sa balita, alam natin kung bakit sila nakasuhan. Sila'y naninira ng reputasyon ng iba. Kaya ang nangyari tuloy, napagkakasuhan sila. O katulad din ng dating kongresista na si Kiko Barsaga. Bakit ba siya nakasuhan? Dahil lang ba sa pagsasalita niya? Hindi. Nagsasalita kasi siya nang may paglabag sa batas. Kung ikaw ay kritiko lamang ng administrasyon at ikaw ay nagpapahayag lamang ng iyong grievances, no? Ng iyong hindi pagsang-ayon sa mga pulisiya ng gobyernong ito sa maayos na kaparaanan, hindi ka makakasuhan. Pero once na lumabag ka sa batas, lalong-lalo na sa reputasyon ng iba at sinira mo ito, ibang usapan yon. O si Kiko Barsaga, sino-sino ba ang mga nagkaso sa kanya? Hindi naman lang gobyerno. Mga pribadong individual, yung pinakamayamang Pilipino pa nga, ang nagkaso sa kanya. Si Enrique Razon, di ba? No? Anyway, patuloy natin pakinggan dito ang interview. is one of the number one supporters ng mga tinatawag na 18 Marines or Maleta Boys. Ano? So, ang tingin po ninyo harassment. Yes, especially not only because of the fact na si Mike Defensor ang tumutulong at sumusuporta doon sa 18 Marines, ngunit he's on record as saying na may mga natatanggap siyang mga reports na meron din ghost projects yung asawa ni Atty. Matibag doon sa kanyang distrito. And this Nagkaroon na bigla ng ghost project si Congresswoman Matibag. Congresswoman Ann yata yung pangalan nun, Matibag.
Sabi naman diyan ni Director Matibag, kasuhan nila. Kung sa tingin nila may ginawang korupsyon ng asawa niya, di kasuhan nila. Tama naman yun, di ba? Ang problema, dinadala lagi nila sa social media. May mga appropriate agency naman na pwede nilang puntahan at magpa-press conference sila. Di ba? Kasi kung ako, meron akong alam na ginawa ng isang politiko tapos may kakayahan akong magkaso, ang gagawin ko, kakasuhan ko yan. Tapos yung mga kaso na yon, kaakibat nun ang mga ebidensya, ipapakita ko rin sa harapan ng publiko para mas maging kapanipaniwala yung mga sinasabi ko. Pero iba yung diskarte nitong si Mike Defensor at ngayon ang kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Mag-aakusa sila sa harapan ng publiko sa iba't ibang platform, mainstream media, pero wala po silang inilalabas na ebidensya, puro salita lamang. Hindi pa pwede yung ganyan. Kapag ka nagsasalita ka, dapat kaakibat nun ang ebidensya para paniwalaan ka ng tao. Sa bagay, ang naniniwala naman sa kanila, mga DDS lamang. Ano? Constitutes a very clear conflict of interest on the part of Director Matibag. This is the latest we learned, no? Yung counter-accusation sa asawa naman ni NBI Director Matibag, who is a public official. Opo, a congresswoman po siya. She's a congresswoman. At may challenge pa si Attorney Melvin Matibag na sampahan daw ng kaso si Congresswoman Ann. Ito ho ba ay kinoconsider ng kampo ni Attorney Topacio? So definitely, pero paano ka magsasampa ng kaso kung tutak nila ang ombudsman? Ang NBI Alibay na lang yan. 'Di ba? Alam niyo kahit tuta, kuno, kung yan ang paniniwala nila, ang ombudsman, kung malakas ang ebidensya at ipepresenta mo pa ito sa harapan ng publiko, hindi pa pwedeng hindi yan aksyonan ng Office of the Ombudsman. Sa katingin ko, balanse ang ombudsman ngayon eh. May mga reklamo nga kay Chavit Singson, hanggang ngayon hindi umuusad sa ombudsman. 'Di ba? Kasi hindi natin alam kung yan ay sinusuri pa talaga. Bakit hindi nyo subukan? Yun ang problema sa inyo. Yung mga nag-aakusa kay Chavit Singson, sinubukan ng ombudsman. Unfortunately, hanggang ngayon, walang aksyon kay Chavit Singson. Subukan nyo rin. Di ibig sabihin ba, porket walang aksyon kay Chavit Singson ang ombudsman, tuta din ni Chavit Singson ang ombudsman? Ganun ba yun, Attorney Ferdinand Topacio? Maglatag kayo ng ebidensya. Ang dami nyong kakayahan, ang laki ng kakayahan ninyo. Meron kayong kakayahan na gawin ang mga bagay-bagay na yan. Napakayaman ni Mike Defensor, ang daming abogadong pwede niyang bayaran para ilatag ang mga ebidensya na yan sa appropriate agency sa ating gobyerno at kung kinakailangan, dalhin nyo in public ang laban, ipresenta iyan sa harapan ng publiko. Pero bakit ayaw nyong gawin? Kasi baka wala naman kayong ebidensya sa mga sinasabi ninyo. Kaya malakas marahil ang loob nitong si NBI Director Matibag na kasuhan nyo yung kanyang asawa kasi sa paniniwala niya, wala naman talagang ginagawang masama yung asawa niya. Saka sa tingin nyo mga tol, kung meron talagang kaugnayan sa flood control controversy itong si Congresswoman Matibag, dapat nabanggit na nila noon pa yan. Bakit ngayon na lamang nila binabanggit? Kung kailan nahaharap ngayon si Mike Defensor sa problema at ang namumuno sa mga investigasyon na yan ay ang NBI na pinamumunuan nga po nitong si Matibag, sa kanyo na lamang siya idadamay. Afterthought na lang yun eh. No? Nawawala yung kredibilidad ng pagsasabi nyo ng totoo. Ito pong grupo binuo ni Mike Defensor last year pa. Mga marites po ang tinutukoy natin dito Yung mga nagpapakilalang excess, mga bodyguards, no? Last year pa yan. Pero lumabas po sila February 24. Isinabay nila sa confirmation of charges ni Rodrigo Duterte. At the same time, doon po sa umiinit na usapin sa impeachment ni Sara Duterte. Ibig sabihin, nung mga panahong iyon, hindi pa nga namumuno, kailan ba naitalaga bilang NBI Director itong si Matibag? February din ba o March na? Kung kailan ngayon naiimbestigahan si Mike Defensor, sa kanyo ngayon idadawit yung kanyang asawa? Gawa-gawa lang. No? Maliwanag na
kung sino man ang merong imbento na kwento dito, malamang sa malamang kayo yon, Attorney Mike Topacio at itong si Mike Defensor. Ngayon, para mapaniwala nyo kami, edi sampahan nyo ng kaso. O kaya kung ayaw ninyong sampahan ng kaso, sabi ninyo, tuta, itong si Matibag ng administrasyong ito, dalhin nyo na lang ulit sa publiko. Total, ganun lang naman kayo lagi. Pa-press conference, mag-aakusa, ba tayo nyong gawin? Wala kayong maisip na mga taong pwedeng gamitin? O kaya gamitin yung muli, yung 18 Marites, para naman madagdagan pa yung kanilang kinakaharap na kasong cyber libel at iba pa. No? Anyway, yan lang muna ang update natin dito sa kaso na kinakaharap ni Mike Defensor at inaantabayanan natin kung ito nga ba ay maisasampa today, mag-aalas 5 na ng hapon pero wala pa pong balita. Ngunit kung hindi po yan maisampa, sa araw na ito, malamang sa Lunes na po yan. Okay? I-comment nyo na lang po ang inyong saloobin tungkol sa issue na ito diyan po sa chat area or sa comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Oy, may humabol. No? May humabol. Nag-subscribe pa talaga siya sa atin para lamang makapag-comment. Bulag ka, ilang malita budget sa'yo. Saka na kita sasagutin pagkatama yung spelling mo. Maleta, hindi malita. Oh, keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.